News that's coming in at the moment. YouTuber Jyoti has been arrested because of espionage activities. This particular YouTuber had shared sensitive information related to India. 6 people have now been arrested in Haryana and Punjab on charges of espionage. These YouTubers were giving sensitive information about India to Pakistani handlers. Nahuli sa akto, China-Pakistan spy na booking sa teritoryo ng USA at India. Akala ng marami, ang mga vlogger ay simpleng content creator lang na nagbabahagi ng travel videos at masasayang karanasan online. Pero paano kung ang isa sa kanila ay sangkot pala sa isang seryosong kaso ng pag-espiya? Isang travel vlogger sa India ang naaresto matapos madiskubring konektado siya sa isang malaking operasyon ng paniniktik na may kaugnayan sa Pakistan at China. Pero hindi lang siya ang sangkot. Posible nga ba na ginagamit ang social media, scholarship at maging mga simpleng regalo para mapasok ang mga lihim ng ibang bansa? Tara talamin natin ang buong kwento sa likod ng kasong ito. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Isang nakakagulat at hindi inaasahang balita ang lumabas kamakailan sa India. Isang kilalang travel content creator na may pangalan online na Jyoti Rani Malhotra ang naaresto matapos siyang akusahan ng pagiging espiya para sa Pakistan. Sa unang tingin, isa lang siyang normal na vlogger na mahilig bumiyahe. Sa katunayan, mayroon siyang higit sa 300,000 subscribers sa isang video sharing platform at more than 130,000 followers sa isang social media app na nakatuon sa larawan at videos. Pero sa halip na magpakita ng mga tanawin at pagkain mula sa iba't ibang lugar, ay lumalabas ngayon na may mas malalim at delikadong dahilan ang kanyang online presence. Ayon sa mga pulis mula sa Hoshiarpur, Punjab, nahuli si Jyoti sa ilalim ng Official Secrets Act. Ito ay matapos nilang makita ang ilang dokumento sa kanyang cellphone at laptop na may kaugnayan sa mga sensitibong impormasyon tungkol sa seguridad ng India. Sa paunang investigasyon ay inamin umano niya na nakipag-ugnayan siya sa isang mamamayan ng Pakistan noong buwan ng March at April. 2 beses na rin siyang nakatawid papuntang Pakistan gamit ang visa na nakuha niya noong 2023. Ngunit ang mas nakakabahala pa rito ay ang pagkakadawit ng isang opisyal mula mismo sa Pakistan High Commission na nasa New Delhi. Ang lalaking ito ay kinilala sa totoong pangalan niyang Ehsan-ur-Rahim pero gumamit ng alias na Danish. Siya raw ang naging tulay para makipag-ugnayan si Jyoti sa ibang tao mula sa Pakistan. Sa madaling salita, hindi ito basta-bastang pagkakaibigan o pagkikilala sa social media. Isa itong planadong koneksyon para makakuha ng impormasyon mula sa loob ng India. Samantala, ang isang bagay na lalong nagpatingkad sa kasong ito ay ang isang tweet mula sa isang netizen na lumabas pa noon pang last year. Ang tweet na yon ay tila isang babala tungkol kay Jyoti. Noon ang tweet ay tila walang masyadong pansin mula sa publiko pero ngayon ay tila naging isang mahalagang piraso ng katotohanan. Pinapakita lang nito kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng mga ordinaryong mamamayan na gumagamit ng bukas na impormasyon online. Ang tinatawag na open source intelligence na dati ay mundo lang ng mga profesional ay ngayon nagiging abot kamay na ng kahit sinong marunong magsuri at mag-obserba sa internet. Ngunit hindi lang ito tungkol sa isang tao na nagbigay ng impormasyon sa kalaban. Kapag tiningnan natin ng mas malalim ay makikita natin na bahagi ito ng isang mas malawak at organisadong operasyon. Sa mga nagdaang taon ay nakita na natin kung paano ginagamit ng ilang gobyerno ang social media para magpakalat ng maling balita. Lalo na ngayong may sigalot sa pagitan ng India at Pakistan ay may mga ulat na nagsasabing may mga pinopublish na content para palabasing nananalo ang Pakistan sa mga labanan gamit ang mga armas na galing China. Bakit nila ginagawa ito? Simple lang, para maipakitang epektibo ang kanilang mga kagamitan at para mahikayat ang ibang bansa na bumili rin ng kanilang mga produkto. At hindi lang ito tungkol sa mga video o posts. Ayon sa ilang mapagkakatiwalaang source, may mga taong pinapadalhan ng pera para lang tumigil sa paglalabas ng mga impormasyong hindi pabor sa mga nasabing bansa. May mga gumagamit ng peking pangalan para makipag-ugnayan sa mga influencer at bigla na lang mag-aalok ng partnership or sponsorship. Pero sa likod ng magandang alok ay may layuning patahimikin ang mga taong nagsasabi ng totoo. May mga grupo rin na binabayaran para i-report o pababain ang rating ng mga videos na bumabatikos sa kanila. Sa kabilang banda, may mga gumagawa rin ng videos para papurihan ang mga bansang may masamang record sa karapatang pantao at ipakita na parang wala silang ginagawang masama. Kaya mahalaga ngayon na mas lalo tayong maging mapanuri sa mga content na ating pinapanood.
hindi lahat ng nagpapakita ng kabutihan ay totoo ang intensyon. Minsan, ginagamit lang ito para itago ang mas masaklap na katotohanan. Halimbawa, may mga content creator na biglang nagpapakita ng mga video tungkol sa kapayapaan sa pagitan ng India at Pakistan. Pero ang totoo, bayad sila para ipagtanggol ang imahe ng isang panig. Ginagamit pa ang salitang pagkakaibigan para itago ang suporta sa mga grupong may kaugnayan sa terorismo. Sa panahon ngayon, mahalagang tandaan na kahit sino ay pwedeng maging bahagi ng mas malaking operasyon kahit hindi niya ito alam sa simula. Kung kaya't ang papel ng mga ordinaryong mamamayan ay hindi dapat maliitin. Sa isang mundo na punong-puno ng impormasyon, ang tunay na laban ay kung alin ang totoo at alin ang gawa-gawa. Ayon sa isang eksperto sa intelligence, 90% ng mahalagang impormasyon ay nasa publiko na. Ang tanging kailangan gawin ay hanapin ito. Ibig sabihin, hindi mo kailangang maging isang professional spy para matuklasan ang katotohanan. Minsan ay sapat na ang pagiging mapanuri, matiyaga at bukas ang isip. At sa huli, dapat nating tandaan na ang katotohanan ay hindi laging makikita sa videos na may magandang edit, magarbong thumbnail o milyon-milyong views. Minsan, ang totoong impormasyon ay matatagpuan sa isang simpleng post o sa boses ng isang tao na ayaw patahimikin ng mga may kapangyarihan. Sa mundo kung saan laganap ang kasinungalingan, ang pagiging tapat at mapanindigan ay isa ng anyo ng tapang. Pero bago natin talakayin ang mas seryosong bahagi ng usapan, ay mahalaga munang maintindihan ang mga bagay na madalas nating hindi napapansin pero maaring gamitin para sa paniniktik. Kahit simple lang ang itsura ng mga ito, ay may kakayahan itong makapinsala sa kaligtasan ng isang bansa kung hindi natin ito pagbibigyan ng pansin. Isa sa mga ito ay ang pagkuha ng video sa mga lugar na may kinalaman sa seguridad tulad ng mga kampo ng sundalo, mga lugar sa hangganan ng bansa at iba pang pasilidad na may mahalagang gamit. Kahit sabihin pa ng isang tao na ang gusto lang niya ay gumawa ng travel vlog, pwede pa rin niyang makuhanan ng video ang mga detalye na hindi dapat ipinapakita sa publiko. Ang mga simpleng kuha na ito ay pwedeng gamitin ng mga banyagang grupo para makita ang galaw ng mga sundalo o ang mga kahinaan ng isang bansa. Sunod ay ang tinatawag na geotagging at metadata. Sa madaling salita, kahit hindi sinasadya, ang video na kuha sa isang lugar ay maaaring may kasamang impormasyon kung saan ito eksaktong kinuha. Kapag na-i-upload ito sa internet ay pwedeng malaman ng ibang tao ang exact location ng video. Minsan ay hindi alam ng uploader na ang simpleng post niya ay nagbibigay na pala ng sensitibong impormasyon sa mga taong may hindi magandang layunin. Maliban dito, isa pa sa ginagamit ay ang pakikipag-ugnayan ng mga vlogger o influencer sa mga kilalang tao. Kapag ang isang content creator ay nakikipagkaibigan sa mga mamamahayag, opisyal o ibang influencer, ay lumalawak ang connection niya. At sa pamamagitan nito ay nagkakaroon ng paraan ang mga foreign spy na makialam sa mga taong may access sa mas maraming impormasyon. Dagdag pa rito, isa ring taktika ay ang paggawa ng mga content na tila nagpapakita ng mabuting ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa na may alitan. Halimbawa, kung ang dalawang bansa ay may matinding tensyon, pero ang content ay tungkol sa pagkakaibigan sa kabila ng pagkakaiba, nagkakaroon ng epekto ito sa isipan ng mga nanonood. Parang unti-unting sinasabi sa kanila na walang problema at dapat ay kalimutan na ang mga issue sa pagitan ng dalawang panig. May mga pagkakataon din na ginagamit ang content para sirain ang tiwala ng mga tao sa sarili nilang gobyerno. Kapag palaging pinupuna ang pamahalaan, habang pinupuri naman ang kabilang bansa na may hindi magandang relasyon sa kanila, ay pwedeng magkaroon ng pagdududa ang mga tao. Ang dating ay parang sinasabi na baka nga mas tama ang kabila. Kapag nangyari ito, ay humihina ang pagkakaisa sa loob ng bansa. Samantala, isa pa sa madalas gamitin ay ang tinatawag na monetization ng channel. Sa simpleng paliwanag, ito ay ang pagkita ng pera sa pamamagitan ng content. Minsan ay may mga content creator na tinatanggap ang mga alok na tulong, bayad, or sponsorship mula sa mga kumpanya na may kaugnayan sa ibang bansa. Pero ang mas nakakatakot dito ay pwede itong gamiting paraan para kontrolin kung anong nilalaman ang ginagawa nila. Kapag may kapalit ang perang ibinibigay, tulad ng pagtahimik sa ilang issue o ang hindi pagbanggit ng mga negatibong bagay laban sa bansang nagbibigay ng pondo, ay malinaw na hindi na ito simpleng pagtanggap ng tulong. Halimbawa, kung may isang content creator na tinanggap ang pera mula sa isang kilalang kumpanya na may kaugnayan sa isang malakas na bansa at may magtanong sa kanya kung siya ba ay binabayaran ng gobyerno ng nasabing bansa, maaari siyang magsabing hindi. At sa technical explanation, hindi siya nagsisinungaling. Kasi nga naman ang kumpanya ay hindi official agency ng gobyerno.
Pero kung wala namang produktong ipinopromote, ang tanong ay, para saan ang bayad? Ang sagot, para sa katahimikan at para sa hindi pagbanggit ng kahit anong masama tungkol sa kanila. At ang ganitong klase ng paniniktik ay hindi lang nangyayari sa isang bansa. Maging sa ibang bahagi ng mundo ay ginagawa rin ito. Ayon sa ilang ulat, matagal nang gumagamit ang malalakas na pamahalaan ng mga influencer mula sa ibang bansa para ipalaganap ang mga ideya na pabor sa kanila. Hindi nila ginagamit ang sarili nilang mga tao, kundi ang mismong mga mamamayan ng bansang gustong impluwensyahan. Ang mga taong ito ay kinukuha gamit ang iba't ibang paraan. May mga nagpapanggap na kumpanya na nag-aalok ng trabaho at ginagamit ang social media para magpakalat ng mensahe na pabor sa kanilang gobyerno. Samantala, kamakailan lang, 2 linggo bago mahuli ang isang babae na nasangkot sa issue ng paniniktik sa India, ay may isa ring ulat na lumabas na may nadiskubring grupo ng espiya sa isa sa mga pinakarespetadong university sa buong mundo, ang Stanford University. Ayon sa mga ulat, may mga estudyante na ginagamit bilang tagapagbigay ng impormasyon pabalik sa kanilang bansa. Hindi ito nakagugulat dahil matagal nang may batas sa bansang pinagmulan nila na nag-uutos sa lahat ng mamamayan nito, kabilang ang mga nag-aaral sa ibang bansa, na mag-submit ng impormasyon sa kanilang gobyerno. Ayon sa isang mambabatas sa Amerika, kada taon ay may humigit kumulang na 300,000 na estudyanteng galing sa bansang iyon na pumapasok sa mga university sa Estados Unidos. Pero bago pa man sila payagang umalis ng bansa, ay kailangan muna nilang pumirma sa isang kasunduan na nagsasaad na hindi sila pwedeng bumatikos o kumontra sa kanilang gobyerno. At hindi lang sila ang pumipirma, pati ang kanilang mga magulang o kapatid ay kailangang pumirma rin bilang gwarantor. Sila ang mananagot kung sakaling hindi sumunod ang estudyante sa mga patakaran ng gobyerno. Kapag nakarating na sila sa ibang bansa, ay tuturuan sila kung anong impormasyon ang dapat kolektahin, kung sino ang dapat nilang lapitan at kailan nila ipapadala pabalik ang mga nakalap nilang datos. Sa madaling sabi, hindi ito ang uri ng paniniktik na may kasamang baril, trench coat o mga lihim na operasyon. Ito ay modern spying na gumagamit ng scholarship, social media at teknolohiya. Ang mga taong ginagamit sa ganitong operasyon ay kadalasang mga kabataang may simpleng pangarap ang makapag-aral, makalabas ng kanilang bansa at magkaroon ng magandang kinabukasan. Pero ang hindi nila alam, ang kapalit ng pangarap nila ay ang pagiging kasangkapan ng isang gobyernong may layuning palawakin ang kontrol sa ibang lugar. Kaya kung iniisip ng ilan na ang kwento ng isang vlogger na nadawit sa ganitong usapin ay simpleng issue lang, ang katotohanan ay bahagi ito ng mas malawak at mas sistematikong plano. Isang operasyon na hindi gumagamit ng armas, kundi ng content, impluensya at pagkontrol sa opinyon ng publiko. Kada 5 taon, si Xi Jinping ay gumagawa ng listahan ng mga larangan kung saan nahuhuli ang China kung ikukumpara sa ibang mas maunlad na bansa. Sa listahang ito ay makikita mo ang mga technology na gusto nilang habulin o mga bagay tulad ng artificial intelligence, quantum computing at iba pang uri ng engineering. Kapag tapos na ang listahan ay pinapapunta nila ang mga piling estudyante sa mga university sa Amerika. Halimbawa sa mga kilalang paaralan tulad ng Stanford. Doon ang mga estudyante ay sinasanay na makakuha ng posisyon sa mga research project na may kaugnayan sa mga industriyang gusto ng China na matutunan. Pagkatapos nilang makuha ang mga posisyong ito ay may malinaw na utos para sa kanila na lahat ng impormasyon at research na makukuha nila ay kailangan nilang ipadala pabalik sa China. Sa ganitong paraan ay sinusubukan ng China na habulin at tapatan ang mga bansa na mas maunlad kaysa sa kanila. Ginagamit nila ang kaalaman ng ibang bansa para sa sariling kapakinabangan. Maliwanag rin na bawal ito sa batas. Pero ang problema, karamihan sa mga estudyanteng ito ay wala ng ibang magagawa. Kadalasan ay hindi nila talaga gusto ang sitwasyon nila, pero wala silang tunay na kalayaan para tumanggi. Isipin mo ito, nag-aral ka ng mabuti, nagsikap kang makapasok sa isang kilalang university sa Amerika, umaasang makakamit mo ang iyong mga pangarap makalayo sa mahigpit na kontrol ng gobyerno ng China at makapagsimula ng panibagong buhay. Pero bago ka pa man makalipad, ay pinapipirma ka na ng isang dokumento kung saan nangangako kang mananatili kang tapat sa Communist Party. Hindi lang ikaw ang kailangang pumirma. Dahil kailangan mo ring magpakita ng guwarantor na kadalasan ang iyong magulang na siyang mananagot kapag hindi mo sinunod ang ipinangako mo. Samantala, kapag nasa Amerika ka na, ay padadalhan ka ng malinaw na instructions kung anong impormasyon ang kailangan mong hanapin. Minsan, ay detailed pa kung anong partikular na research, kung anong technology o kung sinong eksperto ang dapat mong sundan. At sa ganitong paraan,
ay dahan-dahang nauubos ang mga sikreto ng mga research center sa Amerika. Ang mga impormasyong ito ay ginagamit para mapabilis ang technological development ng China. Gayun din naman ang mas masaklap pa rito, kapag may mga taong naglalakas loob na pag-usapan ito sa publiko, ay agad silang pinapatahimik. Tinatawag silang racist o sinasabihang may discrimination. Halimbawa, noong 2022 ay sinubukan ng Stanford na gumawa ng programa para pigilan ang ganitong uri ng espiya. Pero hindi pa man ito lubos na naipatupad, ay binatikos na ito bilang uri ng racial profiling. At sa sobrang lakas ng reaksyon, ay kinailangan ng i-disband o buwagin ang buong programa. At hindi lang ito nangyayari sa mga university. May mga kaso na ring natuklasan sa mga military base, sa mga facilities ng NATO, at sa mga research lab na nag-aaral ng mga sensitibong bagay tungkol sa seguridad ng bansa. Isang halimbawa nito ay ang ay ang Los Alamos, na isang research lab sa Amerika na kilalang gumagawa ng mga top secret project para sa military. Doon ay may mahigit 162 ethnic Chinese na nakapagtrabaho. At sa ngayon marami sa kanila ay bumalik na sa China. Wala namang batas na nagsasabing bawal silang umalis. Legal ang pagbalik nila. Pero ang problema, ang mga natutunan nila habang nagtatrabaho sa Los Alamos ay ginagamit na ngayon ng China para gumawa ng nuclear submarines at mga bagong uri ng armas. Sa Canada naman ay nadiskubre na may mahigit 20 former military pilots na tinanggap ng China para magturo ng mga combat tactics na ginagamit ng NATO. Binabayaran sila ng halos $300,000 bawat taon. Pero sa ngayon ay wala pa ring batas sa Canada na nagsasabing bawal ang ganitong klaseng pagtuturo. At kung iniisip mong yun na ang pinakamatindi, ay may mas matindi pa. Sa New York mismo ay isang malaking issue ang pumutok kamakailan. May isang babaeng dating assistant ng governor ng New York na si Kathy Hochul na nahuli at kinasuhan. Ang pangalan niya ay Linda Sun at inakusahan siyang matagal nang ginagamit bilang espiya ng China para makaimpluwensya sa politika ng Amerika. Ayon sa dokumento ng korte, si Linda Sun ay ginamit ng CCP para pigilan ang mga opisyal ng Taiwan na magkaroon ng komunikasyon sa gobyerno ng New York. Habang siya ay nasa posisyon, ay siya ang gumagawa ng mga speech ng gobernador. Sinigurado rin niyang hindi mababanggit ang mga issue sa China, lalo na ang tungkol sa pag-abuso sa mga Uyghur Muslims. Sa katunayan ay hindi lang siya ang nasangkot, pati ang asawa niyang si Chris Hu ay naaresto rin. Inakusahan siya ng money laundering, bank fraud at paggamit ng maling identity. Batay sa indictment na may 65 pages ay pareho silang kinasuhan ng paglabag sa Foreign Agents Registration Act, visa fraud at alien smuggling. Itinakda ang piyansa ni Linda sa $1,500,000. At para naman kay Chris, ang piyansa ay $500,000. At hindi rin sila pinayagang lumabas ng ilang piling lugar tulad ng New York City, Long Island, Maine at New Hampshire. Samantala, isa sa pinakakapansin-pansing halimbawa kung gaano nakalalim ang pagkakasangkot ng gobyerno ng China sa loob mismo ng Amerika ay ang nangyari kay Linda Sun, isang babaeng may matibay na koneksyon sa Chinese Communist Party. Noong taong 2019, habang nasa isang banquet si Sun, ay may nagbigay sa kanya ng balita na ang presidente ng Taiwan ay planong bumisita sa New York City. Pero sa halip na manahimik lang o hayaan ang naturang impormasyon, ay agad siyang kumilos. Sa parehong gabi ay nagpadala siya ng email papunta sa isang opisyal sa Beijing. Ayon sa mismong nilalaman ng mensahe niya, FYI lang na block ko na yan. Ang simpleng pahayag na ito ay hindi basta ordinaryong paalala. Ito ay malinaw na aksyon para hadlangan ng kahit anong posibleng ugnayan sa pagitan ng Taiwan at ng Estados Unidos, isang layunin na matagal nang isinusulong ng CCP. Ayon sa mga investigador, hindi lang iyon ang ginawa ni Sun. Napag-alaman na siya rin umano ang nasa likod ng paggawa ng fake documents gaya ng proclamation ng New York State. Ginamit ang mga ito para ayusin ng ilang mga pagpupulong sa pagitan ng mga opisyal mula sa China at ilang lokal na opisyal ng pamahalaan sa Amerika. Ibig sabihin, may intensyon talaga na isingit ang interes ng CCP sa loob ng mga opisyal na transaksyon sa Estados Unidos. Subalit hindi doon natapos ang ginagawang operasyon. Nadiskubre rin ng mga otoridad na gumagamit si Sun at ang kanyang asawa ng mahigit 80 na magkakaibang accounts sa messaging apps para makipag-ugnayan sa mga opisyal mula sa China. Sa isa sa mga mensahe sa isang opisyal ng CCP ay ipinagmalaki pa ni Sun na marami na akong ginawa para mapaganda ang relasyon natin. Isa itong patunay kung gaano siya kaaktibo sa pagpapalakas ng koneksyon sa pagitan ng China at ilang opisyal sa Amerika. Bukod pa riyan, kinasuhan din si Sun at ang kanyang asawa na si Christopher Hu ng money laundering.
Ayon sa mga prosecutor, ginamit nila ang perang nakuha mula sa mga illegal activities para bumili ng mga mamahaling ari-arian. Kabilang dito ang isang bahay sa Manhasset, New York na nagkakahalaga ng $4.1 million, isang kondominium sa Honolulu na may halagang $2.1 million at isang bagong kotse na 2024 model Ferrari. Lumalabas din sa investigasyon na ginamit ni Hu ang pangalan at personal na impormasyon ng isa niyang kamag-anak para maipadaan sa bangko ang malaking halagang pera na galing umano sa mga gawaing labag sa batas. Dagdag pa rito, sinampahan din sila ng kaso kaugnay ng visa fraud at alien smuggling. Ayon sa ulat, gumawa si Sun ng mga fake invitation na kunwaring galing sa tanggapan ng New York State. Ginamit ang mga dokumentong ito para makapasok sa Estados Unidos ang ilang opisyal ng CCP kahit hindi ito pinapayagan ng batas. Ngunit sa lahat ng mga detalyeng ito ay may isang bagay na lalo pang nagpatibay sa hinala ng mga otoridad tungkol sa malalim na koneksyon ni Sun sa mga mataas na opisyal sa Beijing. Ito ay ang natanggap ng kanyang pamilya na 6 na piraso ng Nanjing-style salted ducks. Hindi ito ordinaryong pagkain. Ito ay may espesyal na recipe na nagsimula pa noong 14th century at karaniwang hinahanda lamang sa mga taong may mataas na katungkulan o malapit sa kapangyarihan. At ang nakaka-amaze pa rito, ang mga pato ay ipinadala mismo ng personal chef ng isang opisyal ng Chinese government. Para sa mga hindi pamilyar sa kultura ng China, maaring hindi ito big deal. Pero para sa mga nakakaintindi, ang ganitong uri ng regalo ay hindi basta-basta ipinapadala kung kanino-kanino lamang. Ayon pa sa official document ng korte, ang unang 6 na salted ducks ay ipinadala noong July 28, 2021. Sumunod namang dumating ang panibagong 6 noong November 23 sa parehong taon. Sa kabuuan ng investigasyon, malinaw ang naging konklusyon. Hindi basta simpleng individual si Linda Sun. Siya ay isa sa mga naging pangunahing kasangkapan ng China para palihim na palakasin ang impluwensya ng CCP sa loob ng Estados Unidos. At sa prosesong ito ay hindi lamang siya nakapagdulot ng panganib sa pambansang seguridad, kundi nagamit din ang pagkakataon para umangat sa yaman at kapangyarihan. Ayon mismo kay United States Attorney Breon Peace, ang iligal na operasyong ito ay hindi lang basta ginawa para sa layuning politikal. Ginamit din ito para payamanin ang pamilya ng akusado ng milyon-milyong dolyar.